si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. $4 billion investment sinelyuhan na ng Pilipinas at Germany. Ronda Pilipinas. Sapat na supply ng bigas sa gitna ng El Nino phenomenon muling tiniyak ng DA. Ronda Pilipinas. Preparasyon para sa 2025 midterm elections tuloy pa rin sa kabila ng mga kwestiyon sa kredibilidad ng Miru Systems. Ronda Pilipinas. Pastor Apollo Kibuloy binigyan ng ultimatum ng Kamara. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, siyam katao patay sa pagguho ng isang gusali dyan po sa Pakistan. Ronda Pilipinas. Balitang babalakasan, game to win sana ng Kamsur Express sa NBL Chairman's Cup Finals na purnado. Ronda Pilipinas. Showbiz, nanay ni na Gretchen at Claudine Barreto nahulog po sa escalator ng isang mall. Ronda Pilipinas. At mamaya, marami raw benepisyo ang pagngiti. Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. At delivery rider na pinahiya ng customer. NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Oy! Magandang araw po sa inyo, Pilipinas! Uy, nakita nyo ba yung Nakita nyo ba yung nag-viral na pumasok sa loob ng Skyway tapos nabangga yung kasalubong? O kasi counter yung kanyang pinasok eh. Tapos napagalaman na yung mamang ito ay lasing. Aside from walang helmet, lasing. Ayan, dun sa mga party-party ngayon, mga fiesta-fiesta, kapag alam po ninyo na lasing, huwag nyo nang paalisin. O kaya tawagan nyo yung kamag-anak, tawagan nyo yung kaibigan para may sumundo. Tingnan mo to, namatay. Kaya wag kayong makikipaglaro sa tadhana. Nako, nakakahinayang. Nako, kawawa rin yung bumangga. Grabe, nakita nyo ba yung sasakyan? Viral na viral po yan. Ay, nako. Magandang araw po, Pilipinas. Basta magandang araw pa rin, Pilipinas. Live na po tayo sa DWIZ AM Metro Mega Manila. At naka-live din tayo sa lahat ng DWIZ News FM Regional Stations at Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yan. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ito na ang ating magiging weather. Whether we like it or not, maapektuhan ng northeast monsoon o amihan ng northern at central Luzon habang makakapekto rin ng easterlies sa natitirang bahagi ng bansa. Pero grabe na rin ang init kahapon, ano? Ayon sa Pag-asa, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Isabela, Quirino, Aurora at northern portion ng Quezon. Bunsod ng shear line na may posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Kahapon umulan, ano? Kahapon, bandang hapon, dyan sa may EDSA.
magkakaroon naman ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan ang Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley dahil sa northeast monsoon. Ngunit wala naman itong magiging malaking epekto. Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dahil sa easterlies at localized thunderstorms na may posibleng flash floods o landslide sa gitna ng severe thunderstorm. Ronda Pilipinas. Sabi ko nga kahapon, sana umulan dun sa may dun sa may wala nang ulan na natatanggap. Oo, yung mga may kailangan ng ulan. Oo, sa bagay, umano kahapon, medyo naging presko eh. Samantala, tanggap po tayo ng report. Oh, maganda itong balitang ito. Magpapaganda ng araw natin. Baka puro pangit ang mga balitang nakukuha po ninyo ngayong araw na ito. $4 billion investment sinelyuhan ng Pilipinas at Germany. Kooperasyon sa trade at investment paiigtingin. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Nagkasundo ang Pilipinas at Germany na palakasin pa ang kooperasyon, partikular sa kalakalan at pamumuhunan. Nangyari ito sa ikalawang araw ng 3-day working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Berlin sa isang joint press conference kasama si German Chancellor Olaf Scholz. Matapos ang kanilang bilateral meeting, sinabi ni PBBM na ang Germany ang ika-11 kasosyo sa kalakalan ng Pilipinas noong 2023 at isa raw itong major source ng foreign direct investment kung saan pinuri niya ang presensya ng mga German businesses. Kasabay nito ibinida naman ni Pangulong Marcos ang malakas na economic outlook sa bansa na may GDP growth rate na nasa 5.6% noong nakarang taon at nangunguna raw sa mga Asian economies. Sinasabing ang Germany ang nangungunang source ng foreign approved investments na nakapaglagak daw ng $7 billion o katumbas ng halos 400 bilyong piso sa unang 9 na buwan ng 2023. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, pinawi ng Department of Agriculture ang pangamba ng publiko hinggil sa supply ng bigas ngayong patuloy na umiira ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ni Agriculture Spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa na walang nakikitang problema ang ahensya sa supply ng bigas sa bansa dahil kaunting porsyento lamang ang agri-sector ang napinsala ng matinding tagtuyot. Bukod dito, tuloy-tuloy din anya ang pagpasok ng mga imported na bigas sa bansa. Sa epekto ng El Nino, yung huling datos na nakita namin, in terms of area, nasa 14,000 hectares yung apektado. This represents only about 1.5% of the total area Maliit lang. planted. Maliit lang. And then in terms of production volume, less than 1% yung damage. As of to date ito, ngayon kasi nasa harvest season na tayo, so hindi nakikita nung datos natin na hindi naman malaki yung naapektuhan. Halos 200 na hindi pinapasok na ombudsman sa NFA. May tao pa ba ron? Kaugnay nito, iniayag ni ASEC de Mesa na aabot sa 9.6 million metric tons ng bigas ang inaasang maaani ngayong dry harvest season. Ngayong dry harvest season, nasa mga 9.6 million metric tons yung ina-expect natin na harvest. Last year, yung kabuuan natin ay 20 million metric tons. Mas malaki kasi yung harvest natin oo. pag Ang wet libre. season. Malaki. Itong 9.6 ay dry season. Dry. Mas malaki yung harvest kasi pag wet season. Yeah. Kasi Oo, totoo. mas malaki yung area na tataniman. Pati yung mga tinatawag natin na rain-fed areas kasi tag-ulan. So, mas malaki yung area na natataniman. Mas malaki yung harvest. So, ina-expect natin, mas mataas pa rin ang konti last year yung ating harvest for Yan na. this year. Yan po ang tinig ni Agriculture Spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa sa exclusive na panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at ngayon tanggap tayo ng isa pang report. Pag-i-issue ng show cause order sa halip na arrest order laban kay Pastor Kibuloy, pinapurihan ni Senator Padilla. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Zelly Ortega Bueno at Zelly. Go!
Nagpasalamat si Senator Robin Padilla kay Senate Committee on Women Chairman Senator Rizon Tiveros sa pagpayag na mag-issue muna ng show cause order sa halip na arrest order laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Senator Padilla, dahil sa bigo siyang makakalap ng 8 lagda ng mga senador na miyembro ng Committee on Women, kaya siya nag-privilege speech noong Lunes kung saan kanyang hiniling na show cause order sa halip na warrant of arrest ay palabas laban kay Pastor Kibuloy. Ito ay ang nararapat gawin para mabigyan ng due process ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Bukod kay Senator Padilla, nakiusap din si Senate President Juan Miguel Zubiri kay Senator Ontiveros na show cause order muna ang i-issue bilang pagtalima sa naging ruling ng Korte Suprema sa formally issue kung saan nakasaad na dapat munang gamitin lahat ng legal remedy bago mag-issue ng arrest order. Ayon kay Senator Padilla, nakalulungkot na 5 lang ang pumirmang senador sa kanyang pagkontra sa ginawang pagkontempt kay Pastor Kibuloy at pagharang sa posibleng pag-issue ng warrant of arrest laban dito. Ang mga lumagda anya bukod sa kanya ay sina Senators Amy Marcos, Bongo at ang mag-inang Cynthia at Mark Villar. Si Senator Mark Villar ang tanging nadagdag sa pumirma makaraang bawiin ni Senator J. Versito ang kanyang lagda. Dahil sa 5 lamang ang pumirma, kaya siya nagpasya na mag-privilege speech kung saan inihirat niya na mag-issue ng show cause order. Samantala, nang tanungin kung nagpasalamat ba sa kanya si Pastor Kibuloy sa ginawang pagsusumikap na maharang ang pagkontempt at pag-issue ng arrest order sa kanya, sinabi ni Padilla na hindi niya nakausap si Pastor at hindi naman kailangan na magpasalamat nito sa kanya. Gate ng senador, batid niyang naging serbisyo sa bansa ni Pastor Kibuloy at hindi siya nangiiwan ng mga taong kasama niya sa adhikain o laban. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Alam po ninyo, marami ho mga issue ngayon sa PCSO. Pero mananawagan po ako sa inyo ha, taya lang ho kayo ng loto kasi sa loto marami hong natutulungan. May mga issue niyan, may mga issues diyan, may mga question dito, pinag-uusapan. Pero ang PCSO po, ako'y bata pa. Napag-aralan din namin to. Ang PCSO, pagka tumaya tayo, marami hong natutulungan yan. Ako'y galing ng probinsya, nakikita ko yung mga, 'di ba? Yung mga mga ambulansya donated by PCSO, binibigay na pagtulong sa mga kababayan natin na may sakit. Lahat yan PCSO. Nung pumunta ho ako ng media, nare-realize ko na mas marami. It's more than the mga sasakyan. So, every time po na tumataya tayo sa PCSO, nakakatulong po tayo sa mga kababayan natin. Okay? So, para mas malinaw po ang pag-uusapan natin na issue. Nasa linya po natin, nasa Zoom po, ang General Manager po ng PCSO na si GM Mel Robles. GM, magandang araw po. Welcome po to DWIZ po. Ay, good morning, Sir Chris. Maraming salamat sa opening statement mo. But I'd like to add to that, tumaya po kayo sapagkat nakakatulong po kayo. Tama. Pero nakakaasa rin po kayong may parehas ang laban nyo para manalo. Sabi ko nga, may chance kayong maging milyonaryo. Ayun po ang aming mga premyo sa jackpot prizes. Pero meron din po kaming maliliit na games. Kung yun po ang kaya ng budget nyo, sa bawat taya may kawang gawa. At andito po ako ngayon upang linawin kung meron man kayong mga katanungan. Ayun. Okay. Jim, ano muna? Papurian muna kita kasi lahat ng mga interviews mo pinakinggan ko, pinanood ko, you're very cool. Kahit na nasa Senado kayo, you're very cool at very malinaw kayong magsalita. Yun muna ang aking paunang salita, GM. Kailangan po yan sa pagiging isang GM ng PCSO at hindi masyadong nararatel, nagagalit, hindi katulad ng iba, hindi pa nagtatanong, galit na. Okay, ano muna natin? First question, GM, siguro yung pinakamainit po na katanungan ngayon, yun pong mga dokumento daw po na napunta kay Senator Raffy Tulfo, meron daw po siyang napansin na pwede po ba talaga yon na 20 times nanalo ang isang tao? Teka muna, namomonitor nyo ba yun, Sir GM? Well, unang-una, yung
Nakakatawa kasi may tagtawag expose daw Mm. na dokumento ay galing sa amin po yun. Tapos submission namin sa kanila. Mm. So, kami po ang authority because we are the author Mm-mm. ng dokumentong yan. Wala na po makakapagpaliwanag ng dokumentong yan better than we can. Tama. Yan po ang number 2, sabi niya may 20 raw nanalo. Pwede ba yun? 20. Unang-una, hindi po yan jackpot dahil wala pong nananalo ng 20 sa karanasan ko. Wala pa hong nananalo ng 20 jackpot sa isang buwan, much less isang tao. So ano yung nakita niya? Ang nakita niya, merong tao, isang tao na nag-claim ng premyo, hindi po jackpot, no? Hindi jackpot. Marami po kaming game. Meron kaming 2D, 3D, 4D, 6D, mga lower tier games. Ang meron pa kami bukod sa jackpot. So, obviously, hindi jackpot yon dahil hindi naman kami tatama ng 20 jackpots a month. Unang-una, makikita ko yun dahil ako po ang nag-award normally ng cheque sa jackpot. So, ano yun? Meron siya nakitang listahan na 20 beses nag-claim. Does it mean na 20 beses siyang nanalo? I don't think so. Dahil ang ticket po ng PCSO ay pwede pong ipa-claim sa iba. So, of course, legally, ang recording mo nun, sa'yo ko rin-release yung pera nito, nyari 20 mil, kung 10 ang nagpaki sa'yo, 20, at may nakita pa kami, 35, even 100, siyempre, basta walang pirma, kasi kung mapapansin niyo yung ticket, meron dong sasabihin, lagdaan nyo na, lagyan nyo ng pangalan nyo, para pag tumama, hindi kayang i-claim ng iba. Ang tawag po dyan, parang bearer instrument, no? Kung sinong may hawak, siya ang makaka-claim unless may pirma. Para po yung cheque na nakalagay na pay to cash. Kung sino may hawak ng cheque na yun, pwede niyang i-cash yun. Di po ba? Ganyan po ang nakita niya dyan, no? So, kaya napakadali lang po. Kung tinawagan lang po kami, mapapaliwanag namin yan. Na yan ay practice bago pa ako dumating. Halimbawa, ang nanalo ay pwede mag-claim ng 10,000 and below sa outlet. Pero 10,000 and above up to probably 300,000, i-claim mo yan sa branch namin. Higher than 300,000 sa main office. Okay. So ang karaniwang nangyayari, nasa bayan ka at ang branch namin nasa Kapitolyo. Normally, ganyan ang setup eh. So instead of going there, pag-usapan mo na si may-ari ng outlet, pwede ba paki-claim na ito? Bawas mo lang yung gasolina mo o ano. At kung 30 ang nagpaganon sa kanya, which is happening before my time, no? Talagang ginagawa yon, di lalabas sa record niya, 30 beses siyang nag-claim. Kasi ang qualification lang dito, ticket na valid, winning ticket valid, walang pirma. That's it. Because for practical purposes, mahirap talaga ho sa dami niyan. Dahil low tier yan, marami hong nananalo dyan at nag-claim. So, ganyan po ang nakita niya dyan. Kasi po, imposibleng manalo ng 20 jackpot at a month. So, that is most likely, we just have to refer kung ano exactly sabi niya. Dahil marami po yan eh. Marami pong ganyan na isang pangalan, ang daming claim. And in fact, others do it every week. So, yun na nga po talaga ang sistema dyan. So, there is nothing to worry about. That is perfectly legal and acceptable kasi nga for practical purposes. So, ganyan ang nakita niya dyan. Na meron na, ang tawag namin doon, paki-claim. Of course, kung ano man ang arrangement doon, hindi natin alam, no? Kasi mas practical talaga. Kung ikaw matanda, wala ka ng chance, gagawin mo na yan. Eto pa, sa jackpot man, may naranasan ako. Kasama yung amo kasi walang dokumento yung kasambahay. So, nanalo siyang jackpot, pero kasama siya nung amo niya nag-claim kasi wala siyang ID, documents na kailangan. Pero nag-iisa lang po itong na-experience ko na ganyan. So, yes, maraming na-claim ang isang tao, but that doesn't necessarily mean na siya ang nanalo and much less meron 20 jackpot. Hindi ko totoo yun. Okay. Linawin ko lang, Sir GM, ano? So, pwedeng 20 beses nag-claim
pero not necessarily 20 beses nanalo. Dahil tama po yung sinabi nyo, kasi may binasa ako kanina, parang story sa probinsya, yung palang yung tindahan kung saan ka nagbebet, meron ka ng relasyon dyan. Kumbaga, meron, kumare mo na yan, kumpare mo na yan, manong na yan, tito na yan, tita na yan. So, yung pagtaya mo doon nagiging, sabihin natin, nagiging frequent o weekly o araw-araw, nagkakaroon ka ngayon ng relasyon at may mga pagkakataon na ang winner ay hindi lang iisa at hindi lang 5, minsan 7, 8, 9, 10. Yung mismong may-ari ng tindahan, siya na ngayon ang nagkiklaim at binabayaran na lang yung kanyang serbisyo na very minimal lang. Ganun po ba yun, Sir Jim? So po yun. Totoo po. Opo. Okay. Ang susunod naman po na katanungan ko din ay yun daw pong maraming nananalo ngayon sa mga panahon ngayon sa loto. Ano po yung may kinalaman po ba rito yung e-loto po? Go ahead po, Sir GM. Well, yun ang problema ko kasi more than one is already plural. Di po ba? So, Tama po. you refer to 2 as marami kasi plural na daw. Ang tanong ko, anong baseline mo? Why did you say na maraming nananalo? Kasi kung sasabihin mo lang marami, compared to what? Compared to when? Kailangan malinaw yan. Kasi yung marami sa'yo, kung hindi mo alam, baka nararamihan ka na rin dahil ngayon ka lang nagbilang. When we check the records, we did not see anything a basis para sabihin marami. It is it's relatively. Marami kasi noon, 50, ngayon 100. Ayun, marami. Pero kung noon 91, ngayon 93, ay hindi naman siguro masyadong marami yun. Or noon, then ang point ko, when you make a claim, make sure there is a baseline, especially on comparison. Mas maraming wapo ngayon kaysa noon. Bakit? Kasi tignan nyo, eto mga babae pa nga ito dati. So, ngayon, mas maraming lalaki. So, obvious. Ang point ko, when you make a claim, please give us a baseline. Because we cannot, mahirap i-substantiate yun eh. Marami kasi bakit mo nasabing marami? Sabi ko nga, speaking, dalawa is already plural eh. Ano ba yung marami sa'yo compared to what? Yan lang naman ang pakiusap ko. So, sasabihin ko, wala kaming nakikitang ganyan na pattern. Kasi we look at patterns of the past, no? Kung ilan yung nanalo for every year. So, ang kita naman namin, it's almost the same. Wala namang kahindik-hindik. And e-loto has nothing to do kasi mababa pa ang e-loto ngayon because it's on the trial stage. Ang dami nga nagre-reklamo, ang hirap na magpa-KYC, but wala kaming magagawa. Kailangan ng KYC, you know your client. So, it is lamang po. So, we will get there. Pag siguro meron ng GCash na pre-approve, I don't know, we're trying to make it easier dahil importante po na mag-digitize tayo. Pag dumating ang panahon na naulit na naman ang pandemya, wag naman po sana, meron na tayong opsyon. Hindi po matitigil ang serbisyo ng PCSO. Patuloy pa rin ang ating pangangalap ng pondo para sa kawang gawa. Iyon. Okay. Yun pong issue na kayo daw po ay may access doon sa resulta, pero hindi kasi live kasi naman nangyayari kasi yung loto, GM, di ba? Live naman yun, yung bola-bola, di ba? Yun yung lumulutang. 8:30, tigil na lahat ng betting. Tigil yan. The draw will start at 9 o'clock. Wala nang pwedeng pumasok dito, physical or digital, naka-embargo na yan eh. Hindi mo na magagalaw yan. So, real time naman itong draw, hindi ko makita. Kaya nga, importante na ang nag-a-accuse, ang nagprepresenta ng ebidensya eh. Kasi ako pa ba ang magpapaliwanag bakit hindi pwede? Eh, dapat sabihin nyo paano ipinapasok. Ang system rito, naka-embargo yun eh. So, we are saying, hindi, there is no way you can insert the results of the live draw kasi published na eh, nakalabas na eh. Paano mo hindi insert doon? At saka kaya nga namin sinasabi sa mga senador, please do come and visit us. Tingnan niyo yung proseso namin. Bring an expert if you have to. Para naman makita nyo rin yun man, paano ginagawa? Mahirap lang from a distance eh. I have a standing or offer an invitation to the senators, especially of the committee, to come and visit us. Tingnan nyo naman, para naman makita nyo kung ano yung sinasabi namin. Other than that, it will always be a case of me explaining our innocency. Di ba? Eh, wala pa naman, ano pa, sasagutin namin ang accusation na isang tumama ng 20. Dapat sabi nga namin,
kami ang author niya, kami ang tanungin nyo. Bago man lang kayo mag-draw ng any conclusion because nobody can answer that better than us. Kaya katulad mo, tinatanong mo ko. Of course, willingly sasagutin ko. Kasi public interest yan eh. While tama ka, tumutulong kami. At tumutulong kami, pero parehas po ang laban namin dito. Hindi ko magtatagal ng 90 years ito. Or even 1 month. Kung ang mga tao sa PCSO, mismo ang hindi naniniwala, meron po kaming tayaan dito eh. Tumataya po ang mga taga-PCSO. Kaya nga pwede rin silang manalo. In fact, 2 empleyado na sa history ng PCSO ang nanalo ng jackpot. At wala akong question doon dahil fair po ang proseso eh. Parehas po yung proseso na kahit gusto namin dayain, hindi ho namin kayang gawin. Kasi po live at saka live din sa TV yan. Sa PTV yata live yan na Sir Mel, no? Tama. Okay. Tanong ko lang po, Sir GM, yung mangyayari kailan po ba yung next na hearing sa Senado, yung Senate Committee on Games and Amusement? Ano po yung mangyayari sa Monday po? Go ahead, Sir GM. Personally, hindi ko nakikita. Pero if this is the same question, it will be the same answers, no? Ang ano ko lang talaga, sana lang naman pakinggan kami. Yeah. Kasi hearing ito eh. Dapat madinig kami. Kasi kung hindi kami madidinig, hindi kayo magkakaintindihan. No? Yun lang naman ang pakiusap namin. Bigyan naman kami ng konting chance mag-explain. Kasi siyempre, I understand, gusto nyo magbalangkas ng batas, gusto nyo makuha yung inputs namin, we're willing to give that. In a manner naman po na medyo conducive naman po sa pagbibigay ng paliwanag. Yes. At saka linawin ko lang po, GM, sa lahat ho ng mga tanong sa inyo at saka sa lahat ng mga, especially sa Senado, you're open to all kinds of investigation. Go ahead, Sir GM. Well, of course, in relation to our job, yes. Ibig sabihin, sa job, okay kami. Wala akong problema dyan. Tama. Kaya lang ako, it's very difficult to prove the negative. Patunayan nyo nga wala ka dyan. Parang gano'n. You have to prove the positive, no? Yan po sana, dahil hirap na hirap kami paliwanag na patunayan nyo ang walang nangyayaring kalokohan dyan. Paano mo patutunayan? Wala nga. Di ba? Mahirap patunayan ng wala. Yeah. Pabihirap na siya. No? Sabihin kung ano man, and then we will try to explain to the best of our knowledge. Ganun po sana. Yun. Okay, your message to the Filipino people, GM. Well, patuloy po kami maglilingkod. Hindi po kami umuurong sa pagtulong. Kahit po kayo, basher, tutulungan namin kayo. Yun. Sir GM, maraming I know you're a very busy man. Thank you very much po sa binigay niyo po na oras sa DWIZ po. Salamat po. Salamat po. Mabuhay kayo. Ang General Manager ng PCSO, si GM Mel Robles. Thank you very much, Sir Mel. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Pinsala ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura patuloy na lumulubo. Parang nasa 1 billion na yata yan. Alamin natin. Yan po'y ayon sa DA. Alamin natin ang report mula kay Patrol 5. Ayo Paco, Kuya Aya, go! Pumapalo na sa 1.31 billion ang tinatayang pinsala ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura. Batay ito sa datos na nilabas ng Department of Agriculture sa isang pulong balitaan dito sa lungsod ng Maynila. Sa Manila Hotel, sinabi ni Agriculture Undersecretary Arnel de Mesa, katumbas nito ang mahigit 14,000 hektarya o 1.5% ng mga taniman sa buong bansa, kung saan ang pinaka-apektado ay ang mga palay. Gayunman, hindi naman pa niya abot sa 1% ang naging pinsala sa inaasahang ani. Mababa pa rin niya ito kung ikukumpara sa matinding El Nino noong 1997 hanggang 1998, kung saan umabot sa mahigit 372 hectares ng taniman ang napinsala dahil sa matinding tagtuyot. Para kay De Mesa, nakatulong ang maagang paglalatag ng mga programa laban sa El Nino, kaya't hindi sumipa ang epekto nito sa sektor ng agrikultura. Samantala, kinumpirma ni DTI Undersecretary Amanda Nograles na magpapatupad na ng price freeze sa 5 lugar sa bansa na nagpatupad ng state of calamity dahil sa El Nino.
kabilang na dito ang ilang bayan sa Mindoro at Zamboanga City. Ito yung patrol number 5. Ayaw pa ako para sa implemental ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Level ng tubig sa ilang dam sa bansa patuloy na sa pagbaba, bunsod ng El Nino. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Patuloy sa pagbaba ang level ng tubig sa 7 major dam sa bansa, bunsod ng epekto ng El Nino phenomenon. Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division, bahagya pang bumaba ang water level sa Angat Dam na nasa 202.47 meters mula sa dating 202.78 meters na naitala kahapon. Bumaba din sa 75.92 meters ang level ng tubig sa Lamesa Dam mula sa dating 75.96 meters. Ganon din sa Ambuklaw na mula sa 747.49 meters, bumaba na ito sa 747.36 meters. Ang San Roque na nasa 238.26 meters mula sa dating 238.53 meters. Ang Pantabangan naman na nasa 181.80 meters mula sa dating 182.9 meters. Magat Dam na dating nasa 172 meters, ngayon ay nasa 171.99 meters na lang. At ang Caliraya Dam na nasa 286.67 meters mula sa dating 286.82 meters. Sa kabila nito ay nadagdagan naman ang level ng tubig sa ilang mga dam gaya na lamang ng Ipo Dam na dating nasa 99.51 meters, ngayon ay nasa 99.55 meters na lamang, habang ang Binga Dam naman na dating nasa 569.72 meters, ngayon ay nasa 569.82 meters na. Ayon sa Weather State Bureau, ang kasalukuyang level ng tubig sa mga dam ay mas mababa sa inaasahang normal high water level, bunsod ng mainit na panahon at mataas na pagkonsumo ng tubig sa iba't ibang lugar sa bansa. Una nang inihayag ng ahensya na posible pang magtagal ang patuloy na pagbaba ng level na tubig sa mga nabanggit na dam, bunsod ng epekto ng El Nino. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-ulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Dire-diretso ang mga reports. Paano ka lang bigyan ng libreng inuming tubig para sa mga manggagawa sa kanilang lugar ng trabaho? Inihain sa kamera. Alamin natin ang report ni Patrol 11 Tina Nolasco. Tina! Water is life. Ito ang binanggit ni Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva sa explanatory note ng kanyang isinusulong na House Bill 9943 o paano kalang pagkakaroon ng libreng malinis na inuming tubig para sa mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor. Ayon kay Villanueva, sa kabila kasi ng pagiging mayaman sa tubig ng Pilipinas, maraming mga Pilipino lalo na sa lugar ng trabaho ang walang akses sa libre, malinis at ligtas na inuming tubig. Dahil dito, kung tuloy ang maisa sa batas, obligahin ang lahat ng employer sa bansa, mapagobyerno o pribadong kumpanya man na maglaan ng inuming tubig sa kanilang mga manggagawa nang hindi ikinakaltas sa kanilang sweldo, allowance o benepisyo. Bukod pa rito ang pagkakaroon ng libreng refilling station sa mga establishmento kung saan na pwedeng mag-refill ng tubig ang mga tao sa kanilang mga lalagyan. Naniniwala ang kongresista na hindi lamang ito makatutulong upang mapawi ang uhaw ng mga empleyado, kundi makababawas din sa paggamit ng plastic bottles na mapanganibaan niya sa kalikasan. Oras na maisabatas ang mga mapatutunayang lalabag na kumpanya o employer ay pagbumultahin ng hindi bababa sa 200,000 pesos hanggang 500,000 pesos at pagkakakulong ng hindi hihigit sa 6 na buwan. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impira May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Finance Secretary Recto handa nang humarap sa commission on appointment para sa kanyang kumpirmasyon. Ako, parang hula ko dito, Ate Sally, mabilis ere. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go!
Nakasalang ngayon sa Committee on Finance ng Commission on Appointments si dating Senator, ngayon ay Finance Secretary Ralph Recto para sa kanyang kumpirmasyon. Bagamat inaasahan nga na bilang kortesiya, bilang dating senador at kongresista ay wala na magtatanong kay Secretary Recto, pero itong si Opposition Senator Risa Hontiveros ang ngayon ay nagtatanong sa kalihim. Sa isang maikling panayam, sinabi ni Recto na malabong bumalik siya sa Senado sa susunod na taon. Ibig sabihin, sa ngayon ay wala siyang plano na tumakbo sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Sinabi nito na mas bagay sa Senado ang kanyang misis na si Ate V, pero biro lang daw yon dahil enjoy sa kanyang apo itong si Ate V. May impormasyon na sa ngayon ay plano ni Finance Secretary Recto na tapusin ang panunungkulan sa DOF hanggang sa matapos ang termino ng Administrasyong Marcos. Matapos yung kanyang opening statement, sinabi ng House Contingent na unanimous yung kanilang decision na wala na nga magtanong kay Secretary Recto bilang courtesy sa kanilang dating kasama sa Kamara. Itong Senator Jingo Estrada ay sinabi nga niya na sa tatlong kongreso ay nakasama niya sa Secretary Recto at buo ang kanyang suporta rito. Ito anya ang angkop na manungkulan sa Department of Finance. Binanggit nito na alinsunod sa tradisyon bilang courtesy sa dating kasamahan ay madali nila itong kinukumpirma. Magmo-motion na sana itong Senator Jingo Estrada na kanila nang aprubahan sa committee level ang kumpirmasyon ni Secretary Recto, pero sinabi ni Senator Bong Revilla Jr. na siyang chairman ng Committee on Finance ng CA na relax ka lang dahil nga magtatanong pa nga itong si Senator Risa Hontiveros. So, ngayon na ilang mga issue ang tinatanong ni Senator Risa Hontiveros dito nga kay Finance Secretary Ralph Recto. Yun. Ate Selly. Ito, yes. So, ibig sabihin, kakandidato na si Ate V. Sabi niya, I'm just kidding. Na? Yan na yun. Akala nga naman talaga, pabalik dito sa Senate. Dahil minsan may isang interview ka at na sabi niya, mas tingin niya bagay sa Senado si Secretary Recto. Nung itanong namin siya kanya, sabi niya, malabo. Yung pala, mukhang nagkaroon siya ng commitment dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tatapusin niya yung panunungkulan sa DOF hanggang sa matapos ang termino ng kasalukuyang administrasyon. Kung tatakbo si Ate V, ang sabi kanina ni Secretary Recto, nag-i-enjoy daw si Ate V sa kanyang apo na si Peanut. Ay, yun na yun. Sabay ganun. Yun na. Sabay ganun. So, yan. Oo. So, malamang pagkatapos ng pagtatanong nitong si Senator Risa Hontiveros, meron na agad mag-motion para nga aprobahan na ang confirmation, ikumpirma na nila sa committee level itong Secretary Recto dahil by tradition, basta't dating kasamahan sa Kongreso ay agad nilang kinokumpirma. Okay. Mula dito sa Senado, back to you. Si Sally Ortega Bueno nagre-report mula dyan sa Senado. Ronda Pilipinas. Teka muna, meron tayong isang flash report. DWIZ Flash Report. Palawan 1st District Congressman Edgardo Egay Salvame pumanaw na. Alamin natin ang malungkot na balitang yan mula kay Patrol Tina Nolasco. Tina? Yes, Dennis, isang malungkot na balita. Sumakabilang buhay na si Palawan 1st District Representative Edgardo Egay Salvame o tinatawag na Manong Egay. Sa official Facebook page ng Mambabatas, opisyal na inanunsyo ang pagpanaw nito kaninang madaling araw at sinariwa ang kanyang kontribusyon sa Palawan. Habang wala pang detalye sa ngayon ang libing o burol ng kongresista at pinag-uusapan pa ng pamilya. Inihiling din ng pamilya nito ang panalangin para sa mapayapang pamahinga ng mambabatas. Kaugnay nito, iniutos naman ni Palawan Governor Dennis Socrates sa Provincial Administrator ng Palawan na maglabas ng kautusan upang ilagay ang watawat ng Pilipinas sa half-mast sa buong lalawigan ng Palawan bilang tanda ng pagdadalamhati sa pagpanaw ng kongresista. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may tonong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Pero bago yung report natin, meron ditong public service announcement. Ibigyan daan lang natin. Nawawala po simula noong March 8, 2024 si Roselyn Quijaro, 21 years old. Meron ko tayong picture dyan. Ayan.
Huling nakita si Roselyn Quijaro na sumakay ng jeep mula sa Caloocan at nakita sa CCTV na sakay sa jeep papuntang Balintawak Road pero hindi nakarating sa kanyang trabaho sa Quezon Avenue bilang call center agent. Kung sakaling inyong makita o makarinig ng anumang balita, tumawag lamang po sa contact number na naka-flash sa inyong mga TV screen po ngayon. Pero sa radyo, isang number lang ang sasabihin ko para hindi magkalituhan, ha? Okay? 0935-715-5892. Okay? Isang number lang para hindi magkalituhan. Pagka dinagdagan ko to, baka magkalituhan ito. 0935-715-5892. Hanapin lang po si Mr. George Quijaro. Okay, George Quijaro. Yan po yung number at nawawalang si Roselyn Quijaro. Ronda Pilipinas. Tuloy ang mga reports. Samantala, PBBM humarap sa Filipino community dyan sa Germany. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Binisita at kinamusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na nasa Berlin, Germany. Sa kanyang talumpati sa Filipino Community Meeting, kinlala ng Pangulo ang kontribusyon ng mga OFW sa Germany sa ekonomiya ng Pilipinas. Ibinida ng Pangulo na umabot na raw sa record high na $33.5 billion ang remittances ng mga Pinoy na nasa ibayong dagat noong 2023. Batay na rin sa datos daw ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Malaking kontribusyon daw ang kanilang remittances sa paglago ng ating ekonomiya. Kaya naman nangako ang presidente sa harap ng mga Pinoy sa Berlin na susuklian ng kanyang administrasyon ang sakripisyo ng mga ito sa pamagitan ng pagpapatupad ng mga reforma at programa na mapapakinabangan ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Hindi lang sa pinansyal na aspeto raw pinasalamatan ni PBBM ang mga OFW, kundi maging sa pagiging ambassador daw ng kultura ng Pilipinas sa ibang bansa. Ngayon din ang pagpapakita nila ng pagpapahalaga sa kanilang pamilya, pananampalataya, katapatan, pagsusumikap at pagkakaisa saan man silang panig ng mundo. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Hoy, maganda to. Makinig ha. Makinig. Lalong-lalo na doon sa mga gustong maging abogado at walang pera. Oo. At tabayanan po ang batas na ito. Panukalang pagbibigay ng gobyerno ng scholarship sa abogasya. Approve na yan sa committee level ng Senado. Para sa karagdagan detalye, alamin natin mula kay Patrol 19. Nagbabalik si Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Approve na nga sa committee level ng Senado ang panukalang batas na naglalayon na magbigay ang gobyerno ng scholarship sa kukuha ng abogasya. Ito yung panukalang Abogado para sa Bayan Act o Senate Bill number 2596 na inakda ni na Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senator Raffy Tulfo. Layunin ng panukala na maparami ang abogado sa bansa kung saan itataguyod ang Legal Scholarship and Return Service Program kung saan sasagutin ng gobyerno ang pag-aaral sa abogasya ng mga deserving na estudyante. Ito'y sa kondisyon na kapag naging abogado ay magsisilbi sila sa gobyerno. Ang makukwalify sa scholarship ay hindi magbabayad ng tuition at iba pang bayarin sa law school ng state universities at state colleges at kapag walang ganitong eskwelahan sa kanilang lugar, ipagbabayad sila sa private school o private law school. Bibigyan sila ng allowance para sa libro at school supplies, para sa pagre-review, para sa bar exam at para sa pagkuha ng lisensya. Magiging kapalit nito ang pagsisilbi ng 2 taon sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng Public Attorney's Office, National Prosecution Service, Department of Justice at iba pang ahensya na nagbibigay ng legal service sa may hirap sa mga guro, sundalo, pulis at health worker. Kailangan itong gawin sa loob ng unang 5 taon ng pagiging abogado. Ipapasoli ang ginastos ng gobyerno sa scholarship kapag hindi nakatapos sa walang valid na dahilan at doble ang re-reimburse kapag tumanggi na magbalik ng serbisyo sa gobyerno. Samantala, banggit ko lang, lusot na sa committee level ng Commission on Appointment itong si Finance Secretary Ralph Recto. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. O yan, lusot na daw si Secretary Recto sa Commission on Appointments. Congratulations, Secretary! Yun! Balita pa palakasan tayo, Game 2 win sana ng Kamsur Express sa NBL Chairman's Cup Finals. Napurnada!
Alamin natin sports report mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Dikit ang naging laban sa pagitan ng Taguig City Generals at Camsur Express sa Game 2 ng Best of 5 Series ng NBL Chairman's Cup Finals. Matatandaan na target ng Taguig na ma-2-0 ang Camsur. But of course, hindi nagpatalo ang Camsur at gusto ring makuha ang panalo. Natapos ang regulation na may final score na 91-85. Sa una pa lamang, mayroon na kaagad high percentage shooting ang dalawang kupunan kung saan natapos nila ang first quarter ng parehong may 31 points. Pagdating ng second quarter, mas humigpit ang depensa ng Express at sila'y nakagawa ng good plays kung saan nakuha pa nila ang lead sa halftime. Sa third quarter, umarangkada ang season MVP na si Mike Sampurna pero palaging may sagot ang Camsur dito. Sa last quarter, dito na nabago ang kapalaran ng Camsur at pumabor na ang laban sa Taguig. Yan ay sa pamamagitan ng teamwork ng Generals sa pangunguna ng duo na sina Mike the Forest Hunter Sampurna at ang Junior Defense Minister na si LJ Mayo. Magtutuos muli ang Camsur at Taguig para sa Game 3. Mamaya na yan, alas 6:30 ng gabi. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Hoy, bago yung showbiz natin, Game 3 mamayang gabi ha. Game 3, NBL Finals ha. Game 3, March 13, Wednesday, 6:30 p.m. dito po sa Aliw Channel 23. At bukas, Game 4 naman ha. Anong if necessary? March 15, Friday, 6:30. Yan, tuloy-tuloy. NBL Finals po tayo. Okay. Samantala, nanay ni na... Naku, malungkot din ito, no? Nanay ni na Gretchen at Claudine Barreto nahulog po sa escalator ng isang mall. Showbiz Report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, na-aksidente ang nanay ni na Gretchen Barreto at Claudine Barreto na si Inday Barreto sa isang mall noong linggo, March 10. Nagtamo ng mga galo sa anyang braso si Inday Barreto nang malaglag ito sa escalator ng isang shopping mall sa Taguig City. Mabilis naman itinakbo si Inday sa isang ospital sa Taguig City. Agad na humingi ng dasal ang kapatid ni na Gretchen at Claudine na si JJ Barreto para sa agarang paggaling ng kanilang ina. Agad namang bumuhos ng dasal ang naturang panawagan ni JJ para sa kanilang 87 years old na ina na mas kilala sa showbiz na Mami Inday. Ayon kay JJ, nasa kalagitnaan na ang escalator na malaglag ang kanyang ina na mawalan ito ng balanse kung saan iyak ito ng iyak sa sobrang sakit na naramdaman. Noong Lunes, March 11, 2024 ay nagpost ulit si JJ ng picture ni Mami Inday na nagsiselfone na kung kaya't nakahinga ng maluwag ang followers ng mga anak nitong celebrity dahil maayos na ang kalagayan nito. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At bago tayo paalam, tayo munang magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day, ang problema, lilipas yan. Huwag mo lang tambayan. Alam nyo, kaya lang naman kasi humahaba yung problema natin sa buhay. Ito, totoo to ah. Humahaba yung mga problema natin sa buhay kasi ayaw nating hanapan ng solusyon. Okay? Ang ginagawa natin, iwas tayo ng iwas. Iwas ng iwas. Dumarating araw, linggo, panahon. Minsan tumatagal ng isang taon. Tumatagal isang taon dahil iwas tayo ng iwas. At habang hindi natin inaasikaso yung problema natin, pabigat yan ng pabigat araw-araw dahil mas marami ang taong concern na naaapektuhan. So, wag mong, kapag dumating, gawan mo na kagad ng problema. Wag mo nang tambayan. Wag mo nang palipasin lang yan. Paglilipas lang naman yan pag nagawan mo na ng solusyon. Oo. Wag mo nang tambayan.
tumatagal ng buwan at saka taon yung pagtatambay mo eh. Kaya humihirap tuloy yung buhay mo eh. Pagka medyo andyan yung problema, hanapan mo agad ng solusyon. Ha? Kaya lang naman humahaba yan kasi iwas ka ng iwas. Ayan. Okay, bago tayo magpaalam, tayo munang mag-say ng happy birthday kay General Jerry Zamudio. Ayan. Happy birthday. Wala ba tayo ganyan? Happy birthday to you. Happy birthday! Ay, ang iksi. Ang iksi masyado. Happy birthday, General. Napakabait itong si General. Maraming salamat dun sa mga regalo mo. General, happy birthday. God bless you. May many more birthdays to come. At yan po kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan na po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat. Ako po ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.